Last episode ay ligtas tayong nakarating ng Ormoc City, Leyte mula San Pedro, Laguna. Ngayon naman ay muli tayong tatawid ng dagat papuntang Camotes Island, kung saan tayo ay mamamalagi ng ilang araw. Ito nga ay isa sa mga lugar na malapit sa ating puso. Pero bago ang lahat, sosorpresahin muna natin ang aking mga magulang. Hindi nga nila ine-expect ang pagdating namin. Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Ipapakita din namin sa inyo ang araw-araw naming pamumuhay dito sa isla. Siyempre, kasama na dun ang walang kasawaang pagligo ng dagat. At may pupuntahan din tayong isang magandang tanawin sa maliit na islang ito. Wow! Injured ako, tapos ang taas na binaba namin. Okay, so habang nandito kami ngayon sa hotel, lilipat na ako ng files ng mga video para mabawasan yung laman ng memory card ng mga camera namin. 3 kasing camera yung dala namin. Tapos yung Osmo Action 5 puno na. Puno na siya. Isang araw pa lang kami nagbablog. Kasi built-in lang gamit kong memory. 46 gig lang ata yung built-in memory niya. So bilis lang mapuno. Okay, so tapos na tayo mag-copy ng files. Malinis na yung ating mga action cam at saka yung Osmo Pocket natin. And oras na para magpahinga kami kasi wala pa kami maisatulog simula kahapon. So let's go take a rest na and see you tomorrow na lang. Good check. Isa. Come on. Good check. Go. Go. It's really slow. Okay. So good morning vlog muna tayo. Good morning, vlog tayo. Morning vlog tayo. Morning vlog. Yes. Morning vlog. Nandito pa rin kami ngayon sa T. Marcos Tourist Inn. Marcos. And ay ko, huwag mong ibilin yung ligpit ni Daddy Nak, ouchie. Yan, dito pa rin kami sa T. Marcos Tourist Inn. Yan, kakagising lang namin and 7 AM pa lang. Medyo napasarap yung tulog namin kasi Sarap tulog natin. kahapon puyat talaga kami. Puyat natin. Kaya binawi namin kagabi. Aga namin natulog, around 7 PM pa lang tulog na kami. So ito na, naglilinis na kami ng aming mga katawan tapos isibat na kami. Bali mamaya sasalubungin na namin sila sa pier kasi ang alam ko 7 AM umaalis yung barko doon sa Pilar, sa Camotes. Tapos dumadating yun dito sa Ormoc City ng mga 8:30 to 9 ganun. So mamaya pumunta na tayo doon. Kailangan natin mauna makabili ng ticket sa sasakyan para makatawid tayo ng isla. So yun lang, nagpe-prepare na kami. At let's go na. Punta na tayo sa pier. Here. Lagi out. Hi guys. Hi Ender. Hey. Water to be hand. Hi. Hi. Grabe. Injured ako tapos ang taas na binaba namin. 3rd floor, ilang batch 1, 2, 3, 4. 4 na ikot ng ganun, tapos may bit-bit pa ang gamit, may hawak pang bata. Morning. Duman pala muna kami dito sa McDo para mag-drive-thru ng almusal. Tapos diretso na kami sa pier. Sasalubungin namin dun sila mama. So kanina chinat ko sila, tinanong ko kung nasa barko na. Nasa barko na daw sila. And hindi nila alam na kami yung susundo sa kanila. So pa-parking tayo doon.
Tapos tingnan natin kung mare-recognize nila yung sasakyan. Okay, so galing na kami ng pier. Hindi na naman kami nagkita kasi ang aga dumating ng barko. Expected namin alas 9 pa. So alas 9 ngayon. 1 hour lang. 1 hour lang pala yung biyahe, mabilis lang. So nakaalis na sila, nakapag-tricycle na sila. Nandun sila ngayon sa ospital kasi nagpapadialysis na si Papa. So In 300 meters, turn left nakapila on pa ata sila. East Pupuntahan muna namin doon. Sana doon magkita. Sana magkita na talaga kami. Sabi ko, wag muna sila umalis kasi may surprise kami kay Hana graduation gift. Ang dami na lang din. Ang dami na namin dinahila, naghalo-halo na kasi kahapon pa kami nagtatanong kung anong oras yung biyahe, kung ano. Parang obvious na eh. Pati ako napatawag na ako. Di ba ako tumatawag kay Hana? Nagtatakin si Hana, ba't tumawag sa akin si Ate Clay? Hindi mo natawag to. Pupuntahan namin sila sa Gatchalian Hospital. Pero aalis din kami kasi baka mauna kami tumawid kasi wala kaming ibang choice. Dahil isang barko lang ang nakakapagdala ng sasakyan. Ito na yun. Ito na yung Gatchalian Saan barko. bahay na to? Turn right onto Kinglian Street, then your destination will be on the right. Ang sikip Ito, ng daanan eh. Gatchalian. Makikilala na nila tayo. Nasa loob naman sila eh. Nakita, kita tayo. Ayun Make sila. a U-turn, then turn right onto Bonifacio Extension. Ay! Kilala na agad tayo. Tumayo. Nakilala agad kami. Hello! Si Papa. Hi, Lolo. Sabi ko, bakit tumatawag daw sa ka-audio call? Pagkano mo na mag-parking muna ako? No park. Kita agad kami. Kita agad tayo nila eh. Pupunta sige. Dito may toy. Ay, kay Tita Ana. O, kuya. Touch slipper. Pilay nga ako eh. Pareha pala kayo ni Tita Romney. Kahit pilay-pilay ako, tingnan mo ginagayat. Swimming every day. Na, Swimming everyday? Swimming every day. dapat sunduin namin kayo sa pier. Big boy naman lagi, baby. Kahapon pa kami dito eh, alauna. Wala naman pala dito. Nag-rent kami ng ano, ng hotel. May murang hotel dito, malapit lang eh. Ayan, okay. So, alis muna kami. Iiwan muna namin si father dun sa loob ng dialysis. Tapos, mamimili muna kami ng pang ulam-ulam doon sa palengke. Kasi matagal kami mag-i-stay doon, halos 1 week mahigit kami sa isla. Let's go na, bili muna tayo ng foods. Lapit na tayo sa port. And nagugutom na rin ako, kaya kailangan na namin kumain. Okay, time to eat. Gutom na yung mga bata, gutom na rin ako. That's a ticket, sir. Tara, saan ka tapay? Pilar. Magkasabay kaming Wigo. Tapos ang nagda-drive niyan, pahinante ng barko. Kasi yung sasakyan niya, yung driver, parang hindi siya kampante na magsampa ng sasakyan dun sa barko. Kaya yung pahinante ang nagdala. Ayos din no? Pwede pala yung ganun. Pwede kaya ipa-drive ko na lang sa kanila to kasi injury ako.
Yan, sobrang helpful talaga nitong kabitan ko ng Starlink. Kasi hindi na kailangan ikabit yung aking Starlink sa bubong. So nandyan lang siya sa windshield. Yan, nakatutok sa langit. So hindi naman siya sagabal sa view kasi hindi naman niya naharangan yung salamin. Pero hindi na kailangan nasa labas yung Starlink, and yung wire nandito lang din sa loob. So itong wire na to is direct from Starlink to ganyan, car charger port. So hindi na rin kami gumamit ng power station kasi nakarate na siya sa sasakyan. Basta nakabukas yung sasakyan, automatic naka-on yung Starlink. So napakalaking bagay. Hindi kami hassle ngayon sa internet sa biyahe. Basta bukas yung sasakyan, may internet kami. Sakay na tayo. Pag ganito magbabakay ka sa pier, makikinig ka lang sa mga porter or mga pahinante. Dapat hindi ka lang masyadong papansin sa side mirror mo. Backing tayo, backing entry. Kaya i-guide lang tayo ng mga tauhan ng barko. Makinig ka na lang sa kanila, huwag mo nang sundin yung side mirror mo. Lalo pag yung mga malalaking barko, talagang pinapatiklop nila yung side mirror mo. Okay na? Okay na. Bali, ang kasabay namin dito sa loob, parang dalawang truck. O isang sasakyan, isang Wigo, isang truck na mid-size, ay na small, tapos isang truck na mid-size. Tapos may Bokyo din. Ang dami rin kasya. Pag may sasakyan ka, dapat maaga pa lang. Pagdating ng barko galing Pilar sa Camotes Island, pagdating nila dito sa Ormoc, mag-open yung ticketing booth nila. Bili ka na agad pag may dala kang sasakyan para hindi ka maunahan. Kasi pag naunahan ka, 4 na sasakyan pala maximum sakay nito, hindi ka na makakasakay, bukas ka na lang. Binababa na yung ating rampahan. Na, ready na sila. Let's go! Okay. Nandito na tayo. Let's go na. May bibili pa daw si Mrs. pero diretso na kami dun sa bahay para makapagpahinga at maliligo na ng dagat. Ligo dagat. Hello, guys! Tita! Tito! Hay ka, hay. Di kay kuan, maligo mig dagat. Amam tong inas luloy kay gi chata and chats kaya bay baka tambang kay do sa rumik nagsis
yun. Okay. Papa nagdali-dali pa nag-chat. Hi ka, baby. Sige tita, ato sabi. Makakapit na namin ha. Aging na natos lang mo ipot. Okay, thank you. Thank you. Lord. Hey. Matis. Let's go na. Let's go now. Mauna kayo ni Daddy. The action. Look at your steps. Steps. Din yan. Malayo mong bahay. Yan, okay. So, nandito na kami sa bahay. Buti na lang nandito sila Luloy saka si Dan. Tinulungan kami maghakot ng gamit kasi hindi ko talaga kaya magbuhat na sobrang dami lang. Tapos, injury pa ako. Kaya hindi kaya, negative. Salamat kay Dan saka si Luloy. Sila din yung nanghuli ng crab nung nakaraan. Nung nagpunta kami dito, nung bumiyahe kami galing Mindanao. Dumaan kami dito. Grabe pagod. Pawis. Injury pa. Arte na ka. Ngayon ka lang naputikan. Okay, so paliliguin muna namin yung mga bata. Injury kasi ako eh. Timing tong injury ko. Sana bukas wala na to. Hindi ko alam kung kita nyo pero ang ganda ng dagat, ang taas ng dagat oh. 1, 2, tap. 1 tap. 1 tap only. Oh. Daddy, wait. Yeah. No. 3. It's sisig time! Takot ka pala eh. I wave. Galing naman yan. I wave. You're brave, ang galing. 3, 2, 1. Sisid! Lamot. Ang galing. Malakas yung alon. Medyo may alon eh. Kaya nga eh. Kaya Ngayon ka talaga. tinatangay-tangay si Kuya. Pero happy pa rin siya. 1. Oh, galing naman niya. Ano dito? Lotus Island. Shower na kami. Saglit lang kami naligo kasi paggabi na. Patrice, wait mami. Wait, mami ha. Ayan, okay, so nakaligo na kami kanina. And kakain na kami. So kanina pa kami natapos mga 4 or mga 4:30 siguro. Saglit lang kami naligo. Tapos ngayon kakain na kami kasi dinner time na. At ang ulam namin ay fish. Sariwang fish and pipino. Bon appetit. Itadakimasu. Mag-eat muna tayo na. Itadakimasu. Gutom kami. Kasi pag naligo ng dagat, nakakagutom. Yun, so pagkatapos kumain ay pinatulog na rin agad ni Claire yung mga bata para makapagpahinga kasi mga pagod. Naligo ng dagat kanina. So ngayon, ako nakapagtrabaho na rin ako kanina saglit. Na-set up ko na yung Starlink. Bukas, darating sila mama kasi kaya naiwan sila sa Ormoc City kanina kasi nagpa-dialysis si Papa. And hindi na sila aabot sa barko. So bukas, uwi sila dito. See you tomorrow, guys. Baka maligo ulit kami ng dagat. Sarap maligo ng dagat dito. Super solid. So, good night. See you tomorrow. Feed tayo ng chicken. Tawag mo ng chicken.
O, throw mo outside. Ganun, o, throw. Dito ko sa pwesto ni Kuya. Yay! 12 right here. Wow! Throw na. Rice. Get the rice. Throw. Wow! Galing ah! One more time. One more. Dami. Wow! Galing naman yan! Tapos na. Dami pang rice. Good morning, chicken. Ewan. It's shiny big na. Dami. Batok na. Yummy. Yummy, ha? Lunch time. Long time. Maling and danggit. Maling and danggit ng aming ulam. Sunduin namin sila mama ng lunch. Kain muna. Good day na pala sa inyo. Dapat good morning kasi hindi ako nakapag-intro kanina kasi medyo busy. Maraming ginagawa. Nakapag-work na ako ngayong araw and susunduin muna namin ngayon si Papa. Papa. Si Lolo. Si Lolo. Sunduin namin si Lolo sa pier. Pier. Sama Lolo to pier. Susunduin muna namin si Lolo niya sa pier. Kasi uwi sila ngayon at tapos sila mag-dialysis. So 1 o'clock ang dating ng barko nila. And let's go na. Sipat na tayo kasi 12:30 na. Bigger. Let's go. I want bigger. Yan, okay. Sundo na tayo. Okay, nandito na tayo. Dito tayo. Waiting na lang sa kanila. Nandiyan na rin yung bangka eh. Ayan o. Island sakto. jet. Island jet. Chawa. Hello. Hi! Hi, I vlog. Vlog. Vlog ka? Agoy! Ganda yan si Lolo, oh. I-vlog mo Vlog mo si Lolo. Dali. Si Lolo. Kain si Lolo. Vlog mo si Lolo. Dito si Lolo. Oh. Na-vlog mo Lolo, Lolo. nagpa-vlog daw siya, Lolo. Hi. Hi! I vlog. Hi, vlog. Bagula. Vlogger ka na pala? Vlog mo si Lolo. Hot. Pilig red. Pilig red siya. Opo. Libre si Mami la. Okay, what's up? It's day 3 dito sa isla. And nandito na si Hana, ang aming graduating na binaha. Kaya bumalik dito sa isla. Binaha na sa Leyte. They are cooking patel sa Mindanao, pastel sa Tagalog, sa Visayas. Yan. So naghihimay pa sila ng chicken na nilaga para matimplahan. And harvest yan dito. Tanim nila. Pineapple. Parang masarap maligo ng dagat ngayon kasi mataas na. So ito ang dagat ngayon. Hindi ko alam kung kita eh. Pero yan ang dagat. Maalon. Magagamit na natin ang ating Hindi na ako makalunok kasi ang bilis. snorkel.
Yan. So, ito. Mabibig to, no? I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed. Let's go home na! It's raining na! So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. Ayan guys, oh. Kita nyo ba yung ano na yan? Ulap na yan. Umuulan yan dun eh. Nandun yung school ni Hana. Nandun yung school niya, yung university niya. Anong nangyari doon? Baha na daw. Lagi yan dyan. Nakikita namin pag bumabagyo. Yan, mula dun yun. Oh. Katakbo yung bagyo. Nandyan. Kitang kita dito sa isla ng Camotes. Yan. So, kaya siya umuwi ngayon kasi magbabaha na daw doon. At di sila makapag-practice ng graduation. Sakto lang yung uwi niya kasi dito ang ganda ng dagat. Are you happy? Yeah. You want to swim again tomorrow? Yeah. Swimming every day? Yeah. Kuya, are you happy? You want to swim again tomorrow? Tomorrow? Okay, swimming every day. Falling into your arms, dancing up in the stars. Okay. What's up mga sir, mga ma'am? Bale, tapos na kami maligo kanina and ito na ang resulta ng aming hapunan. Ito ay chicken pastel. Yan. Kanin na lang kulang yan. Luto ni Mrs. yan. And si Tita Hana ay nagluto ng saging na may asukal. 6:30 na. Tapos merienda pa. Okay. Good morning guys. Ngayon ang aming 4th day pa lang dito sa isla. Kailangan ko gumising ng maaga kasi hatid ko sila airmats sa pier uli. Kasi may dialysis si Papa. So medyo malakas ang ulan ngayon kasi may low pressure. Bagyong ata eh. Schedule siya ng dialysis ngayon and pupunta sila ng Ormoc, sakay sila ng barko. Ngayon nahabulin namin yung pinakamaagang barko para makapag-schedule sila ng maagang dialysis para makabalik din sila ng hapon. Kasi ang dialysis ay 4 hours. So 4 hours lang ang hihintayin nila. So, pwede na silang sumakay ulit ng barko para makabalik dito sa isla. Kasi Friday ngayon eh. So ang ginagawa kasi nila talaga, Tuesday sila pupunta doon for the first session ng week. Tapos mag-i-stay na sila doon sa Ormoc ng hanggang Friday. Tapos every Friday umuwi yun sila dito. Dito sila mag-i-stay sa isla para matipid sa pamasahe. Kasi mahal ang pamasahe sa barko. Hirap lumabas dito sa bahay namin pag maulan pala kasi maputik. Pero may daan doon sa kabilang side. Pero mas malayo ng konti. Kaya dito kami dumadaan sa kabilang side, hindi siya ganun kaputik. Baka hindi ko sa ulan. Mga ano lang naman to, 1 minute walk siguro or 2 minutes walk. 1 minute pag mabilis ka, 2 minutes pag wala kang injury. Sakay na kayo ma?
Message na lang kayo mamaya pag pauwi na. So yun na sila mama. So naabutan namin yung maagang barko. Yan, late lang siya pero matulit. Isang oras lang biyahe niyan. Yung malalaking barko, isang oras kalahati. Medyo umuulan-ulan. Pero hindi naman maalon. 5:46 pa lang ng umaga. Balik na tayo kasi tulog pa sila dun sa bahay. Bili na tayo ng pandesal. Palit ako 50 pesos yung ubi hopya. O 50 pesos na padalik pandesal. Sarap mag-drive dito kasi yung luwag ng kalsada. Halos wala akong makakasalubong. Madalas motor lang. Brunch time. So kanina kasi almusal, kumain na kami ng tinapay. Yung binili ko kanina nung nagsundo ako kay mama. Ay, naghatid pala. Ngayon, aming brunch. Hirap dito sa isla kasi 2 beses kumakain sa isla. Sa umaga 2 beses, tapos sa hapon 2 beses. Ano pa lang ba? 10 pa lang, di ba? Ay, nga, magte-10 pa lang. Magte-10 pa lang. Kain muna tayo. So ang alon ng dagat today, mukhang masisira yung pangako natin kay Aterius na swimming everyday kasi may low pressure eh. Pag uwi namin kanina galing pier, nung hinatid ko sila mama, mahangin talaga. Pero kung titignan natin dito sa kabilang side, sa Baybay Leyte, yan tapat namin, Baybay Leyte yan. Medyo maulap na pero may mga sun rays na nakakalusot sa ulap. Let's pray na gumanda ang panahon kasi malapit na yung graduation ni Hana. Maalon ang dagat. Pag ang dagat ay maalon, yan medyo madumi siya, brown siya kasi na-agitate yung mga buhangin sa ilalim ng dagat. Pag ganitong panahon, mahirap maligo kasi masakit sa katawan pag hinampas-hampas ng alon, lalo na pag may mga bata. Lakas ang hangin, oh. Yan yung mga puno. Ayan na, yung mga nyug. Dinky, dinky, dinky. Dinky, dinky, dinky. I want touch. Lapit ka dito. Touch mo yung head, head lang ah. Dinky, dinky, dinky. So happy. So happy? Yes. Sinong happy? Si Dinky. Si Dinky? Wow. So, bibigyan ko kayo ng konting history dito guys. So itong bahay na to, pinang-repair lang yan ni mama. Pero dyan originally talaga nakatira yung family nila. Yung lola ko, saka yung lolo ko. Yan yung pinaka-bahay nila. Tapos ito yung CR. Yan, CR yan. And itong bahay na to, yung bahay na yan, yan ay pinagawa ng tito ko para bahay nila dito sa isla. Yung lola ko yung nakatira dyan dati. Tapos dyan din kami tumira nung nag-aaral ako dito. So hindi nyo na itatanong, ako ay nag-aaral dito sa isla ng 2 years sa aking high school days. Dito kami tumira sa bahay na yan.
So yung loob ng bahay na to, mga tambak na lang yan na mga gamit. Kasi wala pang gustong matulog dito eh. Kasi wala namang mga bisita. So yung pinaka-source ng internet nila dito ay ayun, antenna na yan. Tapos may connection yan sa router pa sa loob ng bahay. So yan yung nagbibigay ng internet sa kanila dito. Yun, good morning. Kaya mo na ako jacket mo pa, kasi daming lamok dun eh. Morning vlog muna tayo. So ngayon ay day 5 na ng aming stay dito, and papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa namin behind the scenes. Mapansin nyo naka-jacket ako kasi tag-ulan, daming lamok. And kanina maaga akong gumising around 5 AM kasi nagpump ako ng tubig. Ganito kasi ang sistema dito, may tubig sa tubo. Ang problema, malayo kami sa kalsada, so yung tubig, yung pressure niya hindi umaabot sa bahay. So papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa ng solusyon to. Baon akong power station ngayon. May iniwan na rin akong power station sa kanila. So yung dating power station na ginagamit ko is yung Thunderbox V2. Iniiwan ko siya dito sa probinsya para magamit nila pang emergency. Ngayon na malayo na tayo sa bahay. Ngayon na pa tayo naglalakad eh. Punta tayo dyan kasi punta natin yung tubo nila. Pakita ko sa inyo yung ginagawa ko dito lagi. Si Boy Tubero muna ako dito. So lobat na yung ginamit kong power station. Ayan siya. Ayan. Papalitan ko muna. Ayan, okay na. Ayan. So ang ginawa natin dito, sobrang lakas ng pump. Dapat ang daming sasayang na tubig. Ang ginawa natin dito, ito yung main line nila, yung itim na yan, na nakakonekta dapat dito. So pinutol natin yung main line, kinabit natin dito sa pump, tapos pinapaandar natin yung pump para umabot sa bahay yung tubig. So ang tubig nila dito ay madaling araw. Tapos itong Thunderbox V2, ang tinatagal lang niya sa pump ay 30 minutes to 1 hour siguro, kasi halos isang oras ko siya nagamit eh. Sa isang oras nakapuno na kami ng 2 drum. Ngayon meron pa kaming 2 drum na pupunuin, kaya ginamit ko muna yung power station ko. Jacket ako kasi daming lamok, pero labas yung tiyan. Maglalaba kasi sila ngayon eh. Ano, makapaglabas sila dapat puno yung mga drum. Malakas na ulit pa. Malakas na yung tubig. Siyempre after gamitin, charge natin siya agad. Parang kailangan mag-pump ulit bukas. Full charge na siya. Maalan pa rin today guys. Misis naglalaba. Kahit mahina ang tubig. Close your eyes, get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. Yung vlog na to, 2 months delay na to, hindi ko pa na-edit. Misis, nagsasampay na. Wala pa ring araw. Pero charge tayo ng solar. Wala eh.
No choice tayo kasi hindi natin nadala yung charger ng ating power station. Kaya tayo ngayon, ti-scan na tayo sa kung anong meron. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul. Hold my hand. Don't let go. I understand. I know it hurts. It wasn't fair. It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Okay. Ngayon ay Sunday na. Sisimba muna kami. Dahil Sunday na. Day 6 ng aming day 6 na ba dito? And nasira na talaga ang aming ligo everyday kasi maalon pa din hanggang ngayon, hindi pa rin talaga makaligo ng dagat. Slow tide siya ng umaga eh. Ang high tide natin ay gabi pa, alas 6. Tapos umaga, sobrang high tide din. So let's go muna. Magsimba muna tayo. Magbawas tayo ng kasalanan. Bagal kasi ni Hana eh. Late na naman tayo sa simbahan. Si Hana talaga lagi na lang pa-late pag simba. Yun na. Siya mo na mag-lock niyan. Yun na sila mami yun. It's sunny day na. Makakapag-charge na tayo ng power station. Kasi hindi dinala ni daddy yung charger. Iwan ko yung charger ko eh. Yun, okay. Tapos na yung misa. So, andun sila lahat sa bahay ng tita ko. Yan. Tatambay muna kami saglit. Baka dito na rin kami magpa hanggang hapon. Family bonding muna. Hi guys! Mag-vlog na ka! Hi guys! Kaon ko pakwan guys! Dali! Bugat man! Di man kadaog Diana! Okay, so uwi muna ako. Kunin ko lang yung drone ko kasi mag-iikot-ikot muna kami ngayon sa isla. Si bukas si Hana ay aalis na. Pupunta rin siya sa Bisca sa kanyang school para mag-prepare na. So mauna siya sa amin na may Martes na kami aalis dito. So ngayon habang nandito pa siya, mag-iikot-ikot muna kami dito sa isla para mag-drone shot sa mga magagandang spot. Doon pa sila sa TikTok. Tapos na kami mag-lunch. So hindi nyo alam, yung simbahan na pinagsimbahan namin kanina, malapit din sa akin yun kasi dati akong choir doon. Actually member ako ng choir pero keyboardista ako doon, pianista, hindi ako kumakanta. Matagal din, halos 2 years din ako nag-choir. So inatid ko na rin dito si Papa, sabay kami pumunta dito para magpahinga na siya.
Kasi pagod yun. Hindi na yun makakatagal ng matagalang gala. Yan ang battle gear. Daming dala. Nagkala muna kami. Iwan ko muna si Papa dito. Iwan na kita dyan pa ah. Punta muna ako dun. Okay, so magagala na kami. Iabante mo yung upan mo, Claire, ah. Para hindi sila maipit sa likod. Let's go to Naukban Lake. Sir, okay lang din sir, mag-parking? Kadali ra mami. Thank you. Wow. Way na ligo dire. Ana ali ay. Next stop natin ay sa lungsod na tayo, lungsod. Go home na. No, we're going na tayo. Walang kasama si Lolo sa house. Sad si Lolo sa house. You want Lolo sad? Nandito na kami ngayon sa bahay nila tita. Manihapon muna bago umuwi. Kasi bukas ay aalis na si Hana. Next episode ay aalis na naman tayo ng isla. Pero hindi pa tayo babalik ng Laguna. Bakit nga ba 7 days lang itinagal namin dito? At ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagbalik natin dito sa isla? Abangan sa susunod na episode. Huwag kalimutan mag-like at subscribe.